Sakay ng bangkang Balangay, plano ng isang grupo na balikan ang ating kasaysayan. Sa panahon ngayon, kaya pa bang maglayag ng bangkang kauna-unahang ginamit ng mga ninuno ni Juan? Yung pako nila, yung wooden pegs or dowels, at yung mga ginagamit, wala silang design or plano. Mata-mata lang, tingin-tingin lang. Sa paggawa nila ng boat, wala silang plano. Pero yun, ang ganda ng pagkagawa nila sa boat. Wala kayong nakakita dyan na blueprint. Konting lagari, pukpok at tapal na lang daw ang kailangan at matatapos na ang balangay. Malapit na rin umpisahan ang pinakahihintay na paglalayag ng kauna-unahang bangkang Pinoy sa buong mundo. Ang balangay na ginagawa ngayon sa gilid ng Cultural Center of the Philippines ay ginaya sa first Philippine boat na nahukay sa Butuan noong 1976. So ilang taon itong barkong to, itong balanghay na to? Balangay din ang tawag sa halos 2,000 taon na bangkang ginamit ng ating mga ninuno sa pangangalakal sa loob at labas ng bansa. Ayon sa National Museum, narating na raw nito ang mga bansa sa Southeast Asia, Polynesia at maging sa Madagascar sa Africa. Ganito at higit pa ang gustong mangyari ni Art Valdez, ang maikot ang buong mundo sakay ng balangay. Nang July of 2008, pumunta ako sa National Museum. Kasama ko yung members ng team namin. We informed them na gusto namin ma-retrace yung migration ng ating mga ancestors. Dito sa ating first. Grupo ni Valdez ang promotor ng matagumpay na pag-akyat ng mga Pilipino sa tuktok ng mundo, ang Mount Everest. Matapos ang dalawang hiwalay na ekspedisyon, nais nilang ipakita na marami pang ibubuga ang ating lahi. After Everest, we thought of what we should do next. Something that will continue the same kind of spirit and contribution to stir up and inspire our people to be proud of themselves and to show to everybody na kaya ng Pinoy para pakita sa ating mga kababayan yung magawa nila. Because I believe I have that strong faith on the Filipino. Kumpara sa pag-akyat sa Mount Everest, mas madali raw para sa grupo ang pumalaot sakay ng balangay. Parang Everest din to, iniba lang namin itsura. Nasa tubig naman na kami. Ganoon pa man, kami ay very confident kasi sa atin very natural at very, kumbaga ba second nature na sa atin ang boat, ang tubig at ang paglalayag. We hope that a simple activity like this will be able to stir up the minds of our people to rekindle that maritime consciousness because we're a maritime nation. We're an archipelago. Is you put up either coconut Ang tropa wire ang or, mismong naghanap ng cotton mga eksperto na gumagawa into the ng gaps. sinaunang bangka. Yung mga gaps. Sa payo ng National Museum, tumulak si Art sa Tawi-Tawi at nakilala ang mga badyaw. Sa isip nila, itong construction ng balangay, siguro mga badyaw ang pinakamagaling paggawa ng balangay. He gave us the sketch of the balangay, the measurement, ganito. Tapos pinakita niya ang mga litrato na sa mga libro. Ganito, pinakita ko sa mga panday. Sabi nila, okay ito, kaya ito, kaya ito. Noong Abril, inumpisahan ng mga badyaw ang paggawa ng replika ng balangay. Kung tatanungin mo ang shipbuilding industry doon sa Cebu, matagal na yun. It had been confined for more than a century. Noon pa sa lolo namin, sa ninuno namin, palaging gumaganito. Gumagawa ng malalaking lansa. I found this Badyaw carpenters, shipbuilders. They still practice that craft. Yung paggawa ng boat na shell first construction, last na lang yung ribs at frames. Pagkatapos ng 2 buwan, ito na ngayon ang balangay.
Nagkaroon ng ilang aberya ang proyekto. Sabi ng mga heads ng mga tulad ng mga marina, yung mga coast guard, sabi nila, hindi po pwede kayo maglalayag kung wala kayong makina. Dahil ang balangay na to is strictly using only sails. So kung maglalayag kayo puro mga sails lang, paano na kung sa laot at saka maka-encuentro na kayo ng masamang panahon, paano kayo makapunta kaagad sa dalampasigan. So without machineries, mahirapan kayo. One big dugout canoe. Parang Kulang buo daw siya. ang nalikom ng grupo na 2 milyong pisong budget. Kahit ang required minimum safety equipment ng Coast Guard tulad ng life jackets ay problema pa rin. Hindi pa namin na-procure yan because wala pa kaming budget. Pero, well, I think pwede naman maglayag yan na walang ganun eh. We're still working on that. Going towards Sabah and then ikot. Marami pa raw Ito na ang kailangang labas na aralin around ng grupo Southeast Asia. bago sumabak sa dagat. So may ginawa kaming maliit na version ng balangay na parang practice boat namin kung saan kami ay tuturuan ng mga master sailors namin. Plano nilang umpisahan ang Voyage of the Balangay sa June 24 mula sa Manila Bay patungong Sangley Point sa Cavite. Araw-araw ang biyahe hanggang sa maikot nila ang ruta sa bansa ngayong taon. Tatangkain nilang malibot ang Southeast Asia sa 2010. Sa 2011 naman sila maglalayag patungong Micronesia at Madagascar at ang buong mundo hanggang 2030. This is the route that we'll be traveling. Napili na rin ang magiging crew ng Balangay. The crew is a composite team. They are made up ng mga member ng Mount Everest team, 9 of us. Yung nga, alam na yun, si Leo Oracion, Pastor Imata, yung 3 babae. May weatherman kami, si Volter Velasco na sa NASA. Then yung mga badyaws, sila yung maglayag. Sila yung master sailor. And then yung from the Philippine Coast Guard, from the Philippine Navy. And then from the Joint Manning Group, yung mga seafarers. Malaki raw ang magagawang paglibot ng Balangay para mahatak ang interes ng mga Pinoy sa ating kasaysayan. Iniisip ni Valdez ang lakbay-aral sa lugar na dadaungan nila. Kung mag-lecture ka lang sa mga bata, hindi na sila ganun interested. You have to show something concrete. We'll have to select kung sinong sumakay dyan at we'll do some paglayag around the area. It's open. Yung aming symposium, preferably doon sa tabi ng dagat. Para makita nila, ang iba can be on the boat. Learn a part of our history. Higanting alon man ang sasagupain ng Voyage of the Balangay, umaasa si Valdez na may magandang ibubunga ang proyekto. We have so much to be proud of our heritage, and being a great maritime people is only one. I think our people should look back and count all the strength that we have in order to get back that confidence that we have. And the Voice of the Balangay is symbolic of trying to stir up that faith of the Filipino people.